Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa sugat or sa Bisaya samad or sa English wound, okay, on the skin. Sugat sa balat, samad sa panit sa Bisaya, and skin wound. Ang kadalasan ang sinasagot ng pasyente tuwing tinatanong ko po sila ay meron po kayong diabetes? Nabamoy diabetes? Ang kadalasan ang sagot nila ay wala po dok, kasi madali pong gumaling yung sugat ko eh. Dali lang daw maayo ilang samad. Hindi po yan 100% correct. In fact, kahit may diabetes kayo, marami na rin pasyente na pag nasugatan ay madaling gumaling yung sugat nila. So, hindi ibig sabihin na pag madaling gumaling yung sugat mo ninyo, wala kayong diabetes. Or kung paspas kayo maayo yung samad, wala mo diabetes. Dili na 100% tinuod. Hindi po yan 100% totoo. No? Okay? Kasi po, yun nga, kahit may diabetes kayo, madali rin po gumaling yung sugat po ninyo. Lalo na kung controlled na po yung sugar ninyo. No? Okay? Pero sa mga hindi nila alam na meron pala silang diabetes, hindi po pwede sabihin na gawin basihan. Okay? Ang pag-recover sa sugat, no? Ang kabilisan ng pag-recover sa sugat, hindi po yan pwede basihan na sasabihin po ninyo na wala kayong diabetes. Okay? On the other hand, kahit wala kayong diabetes, kahit wala, pwede rin po gumaling, or rather, pwede rin po matagal gumaling yung sugat ninyo. Ayun. So, unahin natin itong second scenario na wala ngang diabetes, na check na po, wala pong diabetes, pero matagal gumaling yung sugat. Bakit? Kasi unang-una, malalim yung sugat. No? Okay? Malalim yung sugat at hindi po uminom ng gamot kaagad, hindi po nagpapacheck up. Syempre, pag malalim ang sugat, malamang ma-infection ang sugat. Okay? Kasi, syempre, mapasukan kaagad ng mikrobyo yung sugat ninyo at gamitin po yung mikrobyo, yung laman ng balat po ninyo, okay, para dumami sila at para kainin nila yung balat ninyo at magkaroon kayo ng nana. Syempre pag hindi kayo nagpagamot, syempre, tatagal gagaling yung sugat ninyo kahit wala po kayong diabetes. Ayun. No? At hindi lang po ganun. No? Pag mahina po yung immune system ninyo, no? Pag late kayo matulog, palagi napapagod, okay, minsan, kahit mag-inom na po kayo ng antibiotic, matagal pa rin gagaling yung sugat ninyo kasi nga, mahina po yung immune system. Alalahanin po ninyo, ang pagpatay ng mikrobyo ay hindi lang po nakasalalay sa antibiotic, no? Kundi sa immune system ng pasyente. Ayun. No? So, sa first scenario naman, sinabi ko kanina, kahit meron kayong diabetes at hindi ninyo alam, pwede rin madaling gumaling yung sugat ninyo. Lalo pag ang sugat po ninyo ay hindi po sa pinakadulo ng paa. Kasi ang pinakadulo sa paa natin ay syempre pinakamaliit po yung blood vessel. Syempre, habang lumalayo yung blood vessel galing sa sentro ng katawan, okay, paliit at paliit at paliit yung blood vessel. Bakit
Bakit napaka-importante ang kalibre or caliber ng blood vessel? Siyempre, pag maliit yung blood vessel, mas konti na po yung dugo ang makarating, lalo sa pinakadulo ng paa. Okay? So, pag ang sugat po na ay nasa pinakadulo ng paa, matagal po yan gagaling. No? Lalo pag hindi kayo uminom ng antibiotic, kahit wala kayong diabetes. Lalo pag meron kayong diabetes, ang sugat po sa pinakadulo ng paa, dahil po pinakamaliit na po yung ugat or blood vessel, okay, ay matagal gumaling. Lalo pag hindi po kayo nag-antibiotic. Pero, pag yung sugat po ninyo ay hindi po masyadong malayo sa sentro ng katawan, katulad sa dito sa braso or dito sa itaas ng paa nyo sa may thigh, no? Kahit mataas po yung blood sugar ninyo, kahit po hindi kayo nagpa-check up sa doktor, kahit wala kayong ininom na antibiotic, pwede rin madaling gumaling yung sugat po ninyo kasi malaki po yung blood vessel, okay, sa may braso or sa thigh, dahil po ito po yung malapit sa pinakasentro ng katawan. Ayun. At pwede rin dahil sa maaring malakas pa po yung immune system or body defense na nilikha ng ating mahal na Panginoon, ay walang iba kundi yung mga white blood cells at saka yung mga antibodies, no, na nasa balat. At kahit may sugat po kayo, kahit hindi kayo uminom ng antibiotic, at kahit pwede pasukan ng mikrobyo, pwede patayin kaagad ng mga white blood cells or mga antibodies na nilikha ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, kahit may diabetes po kayo at hindi pa po na-control, pwede rin madali po yung gumaling yung sugat po niyo, lalo pag ito po ay mas malapit sa sentro ng katawan dahil ang blood vessel ay syempre mas malaki pa po at saka marami pa pong dugo na makarating po sa sugat ninyo na sa braso o kaya sa thigh. Kaya po hindi po makapag-multiply yung mikrobyo kasi po ang dugo po ang nagdadala ng antibodies at white blood cells. Kahit sa balat po natin, meron po mga security guard, no? Mga white blood cells rin na pwedeng kaagad-agad patayin nila yung mikrobyo. No? So, wag niyo sabihin na madaling gumaling sugat ninyo, kaya wala po kayong diabetes, lalo pag yung sugat po ninyo ay hindi po sa pinakadulo ng paa na mas maliit po yung blood vessel ninyo as compared to yung blood vessel ninyo na sa thigh at saka sa braso. Okay? So, ang distansya po ng sugat galing sa pinakasentro ng katawan ay isa sa mga factors na kailangan i-consider po natin whether madali po gagaling yung sugat po ninyo o hindi. Okay? So, yun lang po, no? So, kailangan po, para malaman talaga ninyo kung meron po kayong diabetes, magpapacheck po kayo sa fasting blood sugar at sa hemoglobin A1C or glycosylated hemoglobin, which will reflect your average blood sugar level for the past 3 months. And do not presume na wala po kayong diabetes kasi po madali gumaling yung sugat ninyo, lalo pag yung sugat po ninyo ay nasa malapit sa sentro ng katawan. Ayun, no? So, kahit may diabetes po kayo at hindi po ninyo alam, at lalo pag uminom kayo ng antibiotic, isa rin ito, pwede rin madaling gumaling yung sugat ninyo kasi uminom kayo kaagad ng antibiotic. Ayun. Okay, so alisin na natin yung misperception na porket madaling gumaling yung sugat ninyo, kaagad-agad makapag-conclude po kayo na wala po kayong diabetes. Okay, lalo pa yung sugat po ninyo ay nasa mukha
mas malapit po ito sa sentro ng katawan. Siyempre, mas maraming dugo na makarating po sa sugat sa mukha ninyo, maaring madali po gumaling yung sugat ninyo kahit mataas po lang yung blood sugar ninyo at hindi po ninyo alam. Ayun. Okay? Maraming salamat po.